May kasabihang lalong tumatatag ang isang tao kapag sinusubok ng tadhana. After pandemic, after ng COVID, ganyan, naglabasan ng mga online stores, wala na masyadong turistas na pumupunta dito. Marami pa rin countries ang may restrictions. So, nalugi yung shop namin. So, ayun, ang ending, kailangan magsara. So, marami kaming nawala ng trabaho. Walang turista, wala rin customers, at syempre walang kita. Malungkot syempre kasi doon ako nagkaroon ng maraming kaibigan, marami akong natutunan. Doon ko mas nahasa yung language ko. Basta parang ang tagal kasi noon, 9 years akong nag-work doon. So masakit na kailangan magsara at kailangan ko ulit mag-umpisa sa zero. Kailangan ko ulit maghanap ng trabaho. Pero muli akong bumangon. Sabi ko nga minsan, pandemic lang yan. Pinoy ako. Yung kagandahan dito kapag, yun nga, dahil matagal na nga ako nag-work doon, halos 9 years ako nag-work. So, meron kaming unemployment benefits dito for 2 years kapag ganun kahaba yung pagtatrabaho mo. I think 6 years na work, meron kang 2 years na unemployment benefits. Yung pasasweldohin ka pa rin kahit na wala kang trabaho. Kasi binayaran na namin yun bago pa kami mawala ng trabaho. Ganun dito sa Spain. So yun, sabi ng asawa ko, enjoy mo muna pagiging mami, magpahinga ka muna. So ako naman, dahil nasanay talaga ako na laging nagtatrabaho, ako yung babaeng parang walang pahinga. So yun, medyo naboboard ako sa bahay. So sabi ko, naghanap ako ng pwedeng pag-aralan. So yun, may mga naman dito, mga free courses na pwedeng kunin. May mga libre yon from the government. So, nag-aral ako ng digital marketing at saka entrepreneurship. Imbes na magpahinga sa bahay, ibinuhos ko ang oras ko para mag-aral patuto ng pagnenegosyo. Para hindi lang ako maboard sa bahay kasi mga anak ko pumapasok din sa school. So mag-isa lang ako sa bahay. Tapos yung asawa ko naman nagwo-work. Dito nag-umpisa ang pag-vlog ko after ko mawala ng trabaho. O diba, nalungkot muna pero may mas maganda palang kapalit. Hola from Barcelona. Today, papakita ko sa inyong ilang produkto at pagkain na binibenta namin sa aming munting tindahan dito sa Spain. Ilan lang ito sa libo-libong produkto na nagpapasakit ng ulo at katawan namin araw-araw. Sa vlogging, ginamit ko rin ang mga natutunan ko sa digital marketing. Start ako na gumawa ng maiksing videos para sa shop ng asawa ko. Gumawa ako ng mga videos para i-promote ang kanyang shop. Tapos nung nag-gain na ng mga followers, ganyan, sabi ko, not bad. Marunong pala ako, ganon. Tapos sabi ko, naisip ko, bakit hindi ko rin i-post ang mga videos na yon sa iba pang platform? Kasi Instagram pa lang yung ginagamit nila nun. Meron namang Facebook, TikTok, at saka YouTube. Malaki talaga yung tiwala sa akin ng asawa ko pagdating sa mga bagay na ginagawa ko kahit hindi naman niya naiintindihan. Like yung pag-vlog ko. So, binibase na lang yung talent ko sa dami ng views. Sa ganon. Saka sa mga comment ng mga tao, ganon. So, yung asawa ko ang pumilit sa akin na wag itigil yung pag-vlog. Bigyan ko lang ng 6 months bago ko maghanap ng trabaho. Kasi yung kinikita ko nun sa pag-vlog ay hindi sapat. Di pa siya 1 month salary. So, sabi ko, kailangan ko ng gumawa ng resume at maghanap ng work. So yun nga, buti nakinig ako sa asawa ko. So, ang ending vlogger na tayo ngayon at involved sa business ng asawa ko, di ba? Pero bawat sa amin, bawat miyembro ng pamilya, meron kaming sari-sariling posisyon sa shop para hindi makagulo. So, yung posisyon ng hibag ko, for example, siya ang may hawak ng finance, siya ang naghahawak ng pera, yung asawa ko naman ang bahala sa production ng mga products namin, ganyan. Siya ang bahala pumili ng mga binibenta namin. At ako naman ang bahala sa pagpo-promote ng ng mga binibenta namin. Yung kita ko ngayon, 4 digits na. Oh! Sa euro. Sa euro. 6 digits sa pesos. Tumama din ang customers namin sa shop dahil sa tulong ng social media. At syempre, dahil sa Chorizo Filipino. Simula na nag-vlog ako, napili ako noon na sobrang nakakaiyak. Naiyak ako noon kasi sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi sa buong Spain napili ako noon to represent the Philippines sa International Women's Day. Tapos na-invite nila ako na maging speaker para sa mga events dito, international events. Basta marami talagang marami ako na-receive na blessings. Andyan din yung mga brand collaborations, ganyan. Pero isa lang naman talaga yung gusto ko kaya ako nag-vlog noon. Hindi ko na in-expect yung lahat ng dumarating sa akin ngayon. Isa lang naman talaga. Gusto ko lang naman ng trabaho na flexible yung oras. Yung
maalagaan ko yung mga anak ko. Pwede ko silang ihatid sa school, sunduin. Walang trabahong ganun dito na madaling makita. So, yung pagiging vlogger, nakatulong talaga sa akin. At sobrang happy ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Kasi binigay niya sa akin to. Kasi ngayon, naalagaan ko talaga yung mga anak ko, nababantayan ko sila. Yung shop namin, it's divided into 3 sections. There's food to go, yung pre-cooked meals na, and then the pastries and breads, and then the meat section and the cheeses. So, dun sila nag-start sa pagbebenta ng kambing. Kaya yung name niya is Cal Cabre. Cal is meaning home or house, and Cabre naman ay kambing. Nanalo sila as the longest, na mayroong pinakamatagal na trajectory ng business trajectory ng isang family na nag-promote ng history, ng culture at tradition dito sa Catalonia, Spain. So, yun. Last year sila nanalo. Teamwork makes the dream work. Sa pagtutulungan ng bawat miyembro ng aming pamilya at ng new media, handa na kaming dalhin ang negosyo namin to the next level. La croqueta guanyadora del primer concurs de croquetes de Vilanova és la número 3. Benvinguda, moltes felicitats. Vinga, anem a veure, com et dius? Janine, I creus que la gent d'aquí a Vilanova et coneix? pot ser. Soc l'única filipina, crec. La única filipina de Vilanova? Bueno, pot ser, ho deixem així. Tens prisa, és possible. Vale. I ens pots dir quin és el secret d'aquesta croqueta que hem disfrutat moltíssim? Mira, aquesta croqueta, hem posat un nom que es diu Perla Roja, perquè de Filipines es coneixen com la perla d'Orient, i a dintre de la croqueta hi ha un chorizo filipino que nosaltres, jo i el meu marit vam inventar, que aquest chorizo té suc de pinya, azúcar moreno i molt alt, una mica picat. I sí, i és de color vermell, per això es diu perla roja, però és que està dintre de la croqueta, el gust filipí. Pues podem dir que és enhorabona per aquesta croqueta, que estava molt bona, que tenia un regust una miqueta picant, perquè portava una mica d'all. A la meva dona tranquil·la, podré dormir avui a l'habitació perquè no es nota, però està molt i molt bona. Moltes felicitats. Yes, moltes gràcies. Un aplaudiment ben fort. Mahilig silang pumarty, mahilig silang mag-celebrate ng mga occasions. No work, no worries dito sa Spain. May unemployment benefits din ng migrants dito sa Spanya. 2 klase ito. Una, ang tinatawag na prestasyon kontributiba o Contributory Unemployment Benefit. Ibig sabihin, kasama na ito sa mga ikinakaltas sa iyong sweldo habang nagtatrabaho ka. Para maka-avail, narito ang qualifications. At para naman sa subsidio por desempleo o non-contributory unemployment subsidy, o ibig sabihin, hindi pa sapat ang iyong kontribusyon o kaya naman ay nagamit mo na. Narito ang qualifications.